So hello mga ka-electrical, no? So ito yung pure off grid natin with monitoring. So 12 volt system to, compatible to sa 100Ah battery, 12 volts. So isang piraso lang. Pwedeng dalawa parallel connection dahil 12 volt system nga to. 12 volts yung relay natin, then 12 volts input ng pure sine wave inverter natin na 1000 watts pure sine wave. Okay. So yan, ready stock tayo ngayon nito, no? For this day. So dalawa yan, dalawang unit. Yan. So tested na yan. Anytime na mag-avail ay ship kagad, video testing, then add kayo sa aking FB, no? Then add ko rin kayo sa GC, kung saan nandun lahat yung mga customer ko, no? Then any concern, pwede nyo i-chat or video call upon installation, no? Walang problema. So ang included dito ay meron ka ng battery cable, no? Para sa battery, then battery cable para sa inverter. Okay, so ito hindi to, demo lang to, for sample lang to, no? So 10mm dito sa battery natin, then 6mm dito sa inverter natin. Okay, ang MPPT natin 60 ampere. Okay, compatible to sa 12 volts, 24 volts, 36 volts at 48 volts. So anytime na gusto mo mag-upgrade, walang problema. Papalitan mo lang yung relay at saka inverter. If gusto mo mag-upgrade to the next step na 24 volts, 36 volts or 48 volts. Yan. So ang capacity ng MPPT natin nga 60 ampere. Okay, 12 volts, 24 volts, 60 ampere rin yun. Pag tumataas ka ng voltage ng system, halimbawa 24, so double the capacity rin yun, no? So dalawang solar panel na yun. Kapag 48 volts, so apat na solar panel na 720 watts, no, or lower. Okay, pwede sa 600 watts, 630, 590, walang problema. Kahit anong solar panel pa yan, no? Bifacial man, N-type, P-type, no? Then included natin sa package, so meron kang dalawang breaker para sa panel, no? 32 ampere to bawat isa. So if meron kang mga solar panel na hindi single, no, yung katulad ng 590 watts, no, so isa lang magagamit mo dito, so spare lang yung isa. So pero kung meron kang mga combination ng solar panel, dalawang 200, dalawang 300, so pwede mo magamit dito yon. Okay, so 12 volt system to. Okay, sa inverter meron tayong breaker dito, no. So trabaho nito, pwede mong patayin ng separate yung high side mo, itong inverter pati LVD, no. So namomonitor kasi ng LVD yung battery mo dito. So once na pinatay mo to, ayan, mamatay yan pati dito sa monitoring. Okay, so naka-separate yung main breaker ng inverter sa monitoring dahil nandiyan lahat yan. Then separate din sa mismong MPPT natin to. Okay, so kung paano i-operate yung pangmasa, ganun din. So papatayin mo muna yung solar panel, then yung battery. So ganun lang rin yan. Okay, so once na dumating sa iyo kunwari ito, nilagay mo na yung battery, then wire ng inverter, so diretso lahat yan sa battery, no. Then solar panel dito nilalagay nga, yan lang nagkaiba, no, nasa taas yung solar panel, positive to negative din. So may color coding rin tayo dyan, no. Red is positive, black is negative para di tayo maligaw. So power natin yung battery para mag-initiate yung MPPT natin. Okay, so unang lalabas dyan is PB. So PB solar panel yan. So sa ngayon wala tayong solar panel na nakakabit nga dahil nandito tayo sa loob. So 00 yan. Then dito sa voltage is 12.8 volts. Okay, then temperature, yan solar panel wattage, so 00. Then may fault no 18, ibig sabihin walang solar panel na detect. So then yung temperature, so napakadaling i-operate lang nito, no. So kahit local electrician pwede nyo pa install yan, walang problema. Then video call pag meron kayong concern sa akin, no, tungkol sa aparato. So pa-power naman natin yung inverter, no, yan. So pagka power niya, okay, meron na dito, then dito, yan. So pa-power natin yung inverter. Okay, so sa ngayon itong LVD ko ay naka-off, no? Naka-off yung LED. So ang reconnect nito is 11.5.
disconnect, no, 11.5. Then 2 is reconnect. 2 plus 11 is 13.5 reconnection. So malababa yung battery ko, no, ibig sabihin wala pang reconnection. Kailangan ko munang i-charge to for the first time. Okay, so para ma-testing mo to, no, para ma-testing mo kahit hindi pa nag-charge, so bababaan mo muna temporary itong reconnection. Okay, pipindutin mo lang na mabilis yan. So antayin mo yung display, then pindutin mo na mabilis tong kanan button, yan. So pag na-adjust mo na yan, yan, okay, pwede mo nang i-adjust ngayon sa para umilaw yung LED natin. Okay, yan, umilaw na. So pwede mo nang ibalik ngayon ulit sa 2 para lang ma-testing natin, no? Yan. So magka-cut off yan after 11.5 yung battery. Okay, or once na pinatay mo yan, wala uling ilaw yan dahil yan yung characteristic ng LBD na to, no? Kailangan mo i-recharge, pero kung hindi mo kailangan, pag di ka pang re-recharge, gusto mo lang testingin, so baguhin mo lang nga yung reconnection. So yan, may power na uli, no? Ito na yung natin, monitoring. Then yung battery monitor ng inverter, no? Okay, so your sine wave 12 volts input, 220 volts output na yan. So kaya dito is washing machine, okay, TV, electric fan, okay, kaya na yan, no? Pag washing at mababa voltahe mo, siyempre mag-washing ka lang muna. Pero kapag wala kang washing, pwede kang mag-LTV, electric fan, dalawang electric fan sabay, walang problema yan. Okay, so ano ba yung meron dito sa multifunction monitoring natin? Okay, so ito yung 220 volts o output ng inverter na nilalabas mo, 231, no? Then itong wattage is yung load, kung ano yung sinaksak mo dyan. Then ampere ng load mo. Then ito power factor, okay, search nyo lang sa YouTube ano ibig sabihin ng power factor. Then itong time, kung gaano katagal mo ginamit yung mismong aparato natin. So sa ngayon 00 dahil bago nga to, no? Then ito kilowatt, kung ano yung na-produce ng aparato mo na to, no? Yan. Then siyempre may temperature. Yung temperature nilagay lang natin sa outlet yan. So kung ano yung temperature ng outlet dito sa loob, yun yung temperature na makikita mo dyan. Okay, so lagyan natin ng isang load, no, itong clip fan. Okay, para makita lang natin, no? Okay, so ito natin 20 watts clip fan. Okay, so merong nakikita na 24 watts. Okay, so yan ang ano natin, unit natin, pure off grid. Okay, 12 volt system, 60 ampere MPPT, then 1 kilowatt pure sine wave inverter. Surge is 1000, then 500 is continuous load. Yan. So ang number ko ay 0965-348-6524. So yun, pwede nyo i-chat or call, direct call sa mga interesado ng message. So salamat sa inyo mga ka-electrical, at salamat din sa mga bumati. God bless.